Yung Ace, nasa 40 inches yata ito. May nakasulat dito, black screen. So yan, nakabukas yan. Backlight meron, pero walang display. Yan. So yan yung nakalagay dito. Kasi ito ay tanggap din natin sa kapwa din natin manggagawa. Buksan natin. Model Ace 909. Okay, so ito yung kanyang mainboard. Gamit niya ay ganitong top board. Okay. So meron dito na BDDE, BCM. So may CKP. So ito yung ating DC to DC. Ito. Pin natin. BGHP 3.3. Natin yung dulo. So ito BGL, BGH, magkatabi sila, no? So malamang ito may side cup. Pwedeng may side cup ito. Okay, check ngayon natin, titingnan natin kung ano ang issue ng display ng panel nito. Kung ito ba ay nagpo-protect or wala talaga siyang DC to DC. Set lang natin sa 12. Check natin BCC nito. 11.9. Check natin yung BGH nya. Yun, negative 0.2. So wala, no? Wala siyang BGH. Try natin dito sa pinakadulo, yung naka-indicate dito BGL. Okay, wala din siyang BGL. Ang nakalagay lang ay 0.2. Tapos yung BGH natin dito, yan lang din ang lumalabas dyan. Okay, so gagawin natin dito ay bunot natin. Yan, naka-standby siya. Okay, so malalaman natin yan kung buo pa yung ating DC to DC. Gagawin natin, mag-aabang tayo dito ng tester natin. Yan, mag-aabang tayo dito. Tapos ipa-power on natin. Titingnan natin kung may lalabas na voltage dyan. Okay? Hindi ko nahuli. Bilis, no? So ulit tayo. Bali ako na lang yung titingin. Mag-aabang muna ako rito. Mabilis. Walang hawak ng camera natin eh. Nagabang tayo. Walang lumalabas na supply dito, ano? So gagawin natin dyan ay check muna natin yung resistance ng mga SMD cap natin. Titingnan natin kung mayroong SMD cap na short, ano, or leak. So una natin gagawin dyan ay short muna. Buzzer muna tayo. Yan. Buzzer muna tayo. Tapos check natin mga SMD cap dyan. Ito. Yun, no? O, diba? Nagbabuzzer yan. Ito. BDDEM. Nagbabuzzer. Ito. Nagbabuzzer din. Itong isa. Wala. Yan. Okay yan. Dito. Tingnan natin to. Buzzer din ito. Ito. Nagbabuzzer din, ano? So gagawin natin, dahil nagbabuzzer lahat ng kapasitor na yan, puputulin ngayon natin yung board. Tatanggalin natin yung kadulo niya. Titingnan natin kung saang side ang mayroon lang buzzer. Baka dito sa kaputol niya ang may damage, or dito talaga sa
pinaka main board natin ang problema niya, pinaka main board ng top board natin. Okay, so ito check natin. Okay, meron pa rin siya oh. Ang short niya ay 4.1. So short yan. So yung supply na yan ay manggagaling dito yan sa itong kapasitor na ito. Yan, manggagaling yan dito. Yun no, short 4.1. So ibig sabihin itong circuit na to ang may problema. Hindi pa natin alam kung saang kapasitor ang may sira. So pag ganito, gagamit tayo ng short killer para mabilis natin ma-trace kung saan yung may problema. Kahit 3.3 dito na volts, 8 ampere, pwede na. Para lang ma-trace natin kung saan yung kapasitor ang may problema. Para hindi na tayo tatagal or mahihirapan magbunot ng mga kapasitor na short. Kasi pag ganito, medyo mahirap hanapin yan. Or kung masipat yung mata nyo, pwede nyong aninagin yung mga kapasitor. Mapapansin nyo yung kapasitor na sira dahil nag-iba na yung kulay or minsan basag. Okay, so yan yung short killer natin. Yan, naka 3.4 siya. Try ngayon natin mag-inject. Tapos kakapain natin yung mga parts ng short na kapasitor. Titingnan natin kung umiinit. Wag natin masyadong mataas yung supply para hindi masira yung circuit natin. So yung ground natin nakatap lang dito sa ground ng ating top board. Tapos yung positive natin yan yung i-inject natin sa side din ng positive ng ating circuit. Okay, hahanapin ko muna siya. Na yan ay umakyat dito sa pinaka IC dito. So try natin siguro i-cut yung circuit nito. I-cut natin yung circuit na papasok sa IC. Titingnan natin kung mawala yung short niya dito. Okay, try natin yun. Okay, so gagawin natin, kinat natin dito pero may connection pa rin yung circuit niya dito sa loob. So hindi natin mahanap kung saan yung puputulin. So remove na lang natin to. Titingnan natin kung magno-normal yung short circuit. Pero ramdam ko talagang siya yung mainit. Okay, remove muna natin to. Okay, so na-remove na natin yung IC. Yan na, tanggal na. So check natin ngayon yung short na circuit, kung short pa rin siya. Ito. So may reading na siya na K na, no? 4.5K. Okay, so try natin ngayon kung gagana yung DC to DC nito. Kung uobra na yung DC to DC nito. Kasi natanggal na natin yung short na parts. So dito tayo sa BGH. Yan. Okay. Power on ko lang siya. On na natin siya. Yan. Meron na siyang backlight. At mayroon na rin siyang BGH. Yan na 27. Ibig sabihin nun, doon lang talaga ang problema niya sa IC na ito. Yan. So ang supply natin dito ay alam ko 15. Yan, 15 tapos tatagos dito 15 din. So hindi na siya tumagos dito, ano? Ito may 15, no? Yan, may 15 dito na pumasok. Pero pagdating dito sa kabila na pinutol natin, wala na siyang 15 na pumasok doon. So saan nang gagaling yung isang leak kanina? Ito, tingnan natin. Oh, ito 15 din pala ito. Yan, 15 din ito, pumasok din dito sa circuit natin. Ito 0.05, ito 3.3. Itong isa wala. Okay, so ito lang yung isang 15 na pumasok. Yan, yung paa na yan ito. Okay, so check natin ngayon kung ano ang display nito pag wala yung IC na yon. Power on. Yan, nag-on na siya. Ayun, blanco yung screen. Blanco lang siya, hindi siya nag-white screen. Blanco lang. Okay. So hanap tayo ng IC, papalitan natin yung IC na yon. Yung number ng IC IN6030.
try natin maghanap. Kung mayroon tayong mahanap, papalitan natin. Pag wala, wala na, ayawan na. Meron tayo nahanap, kaparehas ng top board niya. Yan. Kukunin natin yung IC na yan. Kaparehas yan. Tapos lilipat natin doon. Titingnan natin kung mapapanormal pa natin yung unit na ito. Okay, try na lang natin. So gamit tayo hot air pagtanggal. Ito gamit din tayo hot air pagtanggal. Pagpalit niyan, kailangan din ng hot air. Okay. Okay, so napalitan na natin siya. Okay na, nawala na yung short dito. Ang problema pala, kaya nasira pala ito dahil yung karugtong nitong top board, may tama yung pinaka source scope niya. May tama dito, kaya bumigay pala yung IC na ito. So ito makikita natin dito yung pinaka tama ng source scope natin. Ito sayang sayang yung gawa natin pag ganito ang mga problema. Pero hindi mo rin kasi talaga maiwasan yung mga ganitong problema. Yung doon mo na lang malalaman na hindi na pala siya pwede i-repair. Yan kita niyo ba sunog? Ito ba? Yan sunog. Yan, sunog yan. Damage itong IC na ito. So pag nasira itong IC na ito, ang remedyo niyan, papalitan yung isang buong source scope niya. So pag ganito, negative na ang repair dito. Okay, sira na ito. Sayang ang gawa natin dito. Okay, negative na. So gagawin niya, palit ng buong source scope, pero wala tayo banding machine. Hindi pwede sa manual banding yan dahil yung sa glass hindi natin pwede i-manual. Pero itong cuff sa top board pwede i-manual. Pero dahil balak dito papalitan isang set, isang buong source scope papalitan, so kailangan magbanding din dito sa glass. So kailangan dito ay banding machine. So wala tayong banding machine. So ang mapapagana lang natin dito yung kalahati lang. Okay, sayang yung gawa natin dito. At least na-try pa rin natin So kahit nagpalit tayo ng IC, so na-trace natin yung problema, sira yung IC. So ito yung pinalitan natin na IC. Tapos testing na lang natin. Papakita ko na lang sa inyo na yung unit ay kahit papaano ay nagawa natin yung kalahating side, na pagana natin yung kalahating side. At least may idea kayo kung magka-trouble kayo ng ganito, nasira yung IC, pwedeng same issue, may sunog yung source scope, pwedeng ganun. Okay, testing na lang natin ito. Yan. Yun lumabas na yung ace. Diba nagka-display yung kalahati natin, pero yung isang side niya, yung isang kalahati niya ay negative na. Okay, pwede dito pipitasin natin yung may damage na cup na yon. Tatanggalin natin yon, mapapagana natin yung buong screen nito, pero mayroon na siyang itim. Kung gaano kalapad yung sakop ng source scope na yon, yun din yung magiging itim niya, kagaya nito. So pag tinanggal natin ito, kung gaano kalapad yung sakop nito, yan din yung kalakiang itim na lalabas dun sa harap. Kaya wag na nating galawin. At least nakita na natin yung pinaka problema ng unit niya. Okay, yun sayang yan so yan yung magiging blanco niya, yung kita yung dark niya. Yan yung magiging itim pag tatanggalin natin yung source scope pag ni-remove natin. Okay, so hanggang dito na lang yung video natin. At least na-try natin kung ano ba talaga ang problema ng unit. So akala ko side scope issue, protect. Pala source scope ang problema, sunog. Okay, so hanggang dito na lang video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa susunod ulit natin na video,